Alleluia, 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 Diyos ay kapiling mo, tuwina. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ikalawang linggo ng panahon ng pagdating o Adbyento at ngayon din po ay ginugunita at ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Guadalupe kay San Juan Diego na ating ipinagdiwang at ginunta ang kanyang kapistahan noong December 10. Ang imahin o larawan ng mahal na Birhen ng Guadalupe ay isang babae na buntis. No? Mayroong malaki yung tiyan. At isa ito sa pagpapakita o pagpapaalala sa lalo tigit nung panahong iyon na talamak po ang kawalan ng respeto sa buhay. No? Na uso yung mga legalization ng pagpapalaglag ng bata o abortion, kaya isa ito sa dahilan ng kanyang, o isa ito sa mga mensahe na kanyang ipinapahatid sa mga tao. Ang buhay ay galing sa Diyos, ang buhay ay dapat nating pangalagaan from womb to tomb. Mula sa sinapupunan hanggang sa libingan, kailangan natin itong bigyan ng pagpapahalaga. Kaya kung tayo po na nabuhay sa mundong ito, huwag na nating isipin na bakit pa tayo kasi binuhay, bakit pa tayo nabuhay. Yan ay dahil gusto ng Diyos na mabuhay tayo. Normal man, ayon sa pamantayan ng tao o hindi. Dahil pag sinabing pag may kapansanan, sasabihin natin hindi normal. Pero anuman ang ating kalagayan, yan ay kaloob at niloob ng Diyos na tayo po ay mabuhay. Kaya sana po makiisa din tayo sa pagtatanggol ng buhay ng bawat isa. At sa ating pong ebanghelyo, narinig din natin ang pagtungo ni Maria kay Elizabeth. Ito po yung matapos niyang matanggap, marinig ang mabuting balita na siya ay magbubuntis, siya ay maglilihi
No? At nandoon na, no? Bumaba na sa kanya ang Espiritu Santo, nililiman na siya, kung kaya't nabuntis na. Pero dito sabi nga, nagtungo siya kay Elizabeth para paglingkuran si Elizabeth na malapit ng manganak. Siguro maganda mapagnilayan natin itong puntong ito na ang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos ay higit pa sa mga personal nating mga pinagdaraanan. Kasi kung si Maria, buntis na at mayroon siyang haharaping problema dahil hindi pa nga sila kasal, yung 100% nakasal ni Jose, pero nabuntis. Pero hindi yon naging hadlang para siya ay maglingkod sa kanyang pinsang si Elizabeth. Nakukuha po ba kung ano ang kailangan natin mapagnilayan dito? Hindi ihinto ang mundo sa mga pinagdaraanan natin, kundi dapat natin paano tayo mag-a-adjust para patuloy tayong makagawa ng ating misyon. Minsan, hindi po hadlang na porkit di ka pumasa sa bar, di ka pumasa sa exam, di ka pumasa sa kung ano mga license sheet na o licensure na yan at sabi mo wala ka nang magagawa. Pwede pa, marami pa pwede magawa. Hindi rin pwedeng dahil may mga problema tayo, problema sa pamilya, problema sa kaibigan, problema sa trabaho, magmumukmok na tayo, hindi na tayo maglilingkod sa ating kapwa o sa kung saan man tayo hinihingi ng Diyos na maglingkod. Dahil doon mas makikita yung atin pong yung tunay na tayo na hindi tayo paahad lang. Kahit anong pinagdaraanan o anong problema natin, hindi tayo papipigil. Kahit mismong sarili nating emosyon, sarili natin, ito yung kalaban natin, yung sarili nating mga nararamdaman o damdamin, yung mga pagsiself-pity natin, yung mga pag-i-emote natin para tumigil tayo. Pero tandaan niyo po, tumigil ka man, hindi titigil ang mundo. Sino ang mawawalan lalo? Tayo. Kaya anuman ang problema, anuman ang pinagdaraanan, katulad ni Maria, tuloy tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, ang puso ko'y napupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Maraming dahilan at tingnan mo yung dahilan para maging masaya ka habang naglilingkod ka kaysa yung tingnan mo ang mga karanasan at mga bagay na magpapalungkot lang sa buhay mo at magpapahinto sa iyo para mabuhay ka. Sayang ang panahon. Umaandar ang panahon at hindi ito mag-a-adjust sa atin. Nasaka ka na umikot kasi nag-i-emote pa ako. Hindi . Sayang. Anumang bagay na dumaan na, umikot na, hindi mo na yan mababalikan. Kailangan mo na lang harapin ang buhay sa bawat araw na may sigla, na may pagpupuri sa Diyos. Amen?